tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang bansa na lubhang nahahati sa usaping pampulitika at relihiyon ang humarap sa paglilibing kay Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran na namuno sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa ating ulo ng mga balita, ang pagpanaw ng pinakamataas na pinuno ng Iran ay naglalantad sa malalim na lamat sa lipunan kung saan ang opisyal na pagdadalamhati ay sinasalubong ng galit at kawalang pag-asa ng marami. Dinala sa mga lansangan ng Tehran ang kabaong ni Khamenei na dinaluhan ng napakaraming taga-suporta upang ipakita ang puwersa ng mga hardliner na nagtatanggol sa pamumunong kleriko. Para sa kanila, si Khamenei ay isang bayani na matapang na tumayo laban sa kanluran at Israel. Ngunit sa likod ng dambuhalang pagtitipong ito, may nagbabadyang matinding diskontento na matagal nang kinikimkim ng mas malawak na mamamayan. Namatay si Khamenei noong ika-28 ng Pebrero bunsod ng mga pag-atake ng Israel, isang kaganapan na nagtapos sa kanyang mahabang pamumuno sa gitna ng digmaan. Para sa mga pinuno ng Iran, ang kanyang kamatayan ay rurok ng kanyang sakripisyo. Gayunpaman, para sa mga kritiko, ito ay huling yugto ng isang pamamahala na iniwan ang bansa sa matinding krisis sa ekonomiya at malawakang paglabag sa karapatang pantao. Sa gitna ng libing, umalingaw ang mga radikal na panawagan mula sa mga ultra-hardliner na mariing tinututulan ang pakikipag-usap sa Amerika. Ilan sa mga nagdadalamhati ang hayagang nanawagan ng paghihiganti, kabilang ang pagpatay kay Presidente Donald Trump ng Amerika bilang ganti. Ayon sa kanila, ang kanilang layunin ay patunayan sa mundo na hindi sila kailanman pasasakop sa anumang uri ng pang-aapi at tiraniya. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ng huwad na pagkakaisa, mayroong malalim na ugat ng galit na pinalala ng mga dekada ng madugong panunupil, mga parusang internasyonal at maling pamamahala sa ekonomiya. Ang lamat na ito ay lalong lumawak matapos patayin ng mga otoridad ang libu-libong rallyista noong Enero. Ang takot at galit ay unti-unting sumisira sa tiwala ng publiko sa kakayahan ng gobyerno na pamunuan ang bansa. Isang manggagawa sa sektor ng teknolohiya hingga sa Tehran ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa Associated Press sa ilalim ng kondisyong hindi ibubunyag ang pangalan dahil sa takot. Ayon sa kanya, ang lipunang Iranian ay lubhang nahahati ngayon maging sa hanay ng mga kalaban ng Islamikong Republika. Sinisi niya si Khamenei sa paglikha ng pader na naghihiwalay sa mga pamilya dahil sa magkakaibang pananaw sa politika. Ayon sa kanya, isang malaking agwat ang nabuksan sa loob ng mga tahanan sa buong bansa na talagang kapansin-ni-pansin. Maraming kabataan na pinalaki sa mga tradisyonal na pamilya ang tuluyan ng tumalikod sa relihiyon at sa pamumuno ng mga kleriko. Ang kawalan ng kakayahang pag-usapan ang politika sa loob ng sariling pamilya ay sumasalamin sa mas malawak na krisis ng pagkakakilanlan na kinakaharap ngayon ng buong bansa. Kung babalikan ng kasaysayan, umupo sa kapangyarihan si Khamenei noong taong 1989 matapos ang pagkamatay ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Si Khomeini ang karismatikong leader na nanguna sa pagpapatalsik sa Shah ng Iran. Sa kanyang pag-upo, hinarap ni Khamenei ang hamon ng pagpapanatili ng revolusyonaryong diwa sa isang bansang mabilis na nagbabago ang pananaw ng populasyon. Sa ilalim ng kanyang slogan ng paglaban sa kanluran, binaliwala ni Khamenei ang mga parusang pang-ekonomiya upang itaguyod ang programa sa nuklear, palakasin ang arsenal ng mga misil, at magtayo ng malawak na network ng mga militanteng kaalyado sa buong rehiyon. Ang patakarang ito ay nagdulot ng labis na tensyon sa komunidad ng mga bansa at naglagay sa Iran sa patuloy na banta ng digmaan at isolasyon sa buong mundo. Sa loob naman ng Iran, pinatibay niya ang pamumunong kleriko sa pamamagitan ng pagpapahina sa kilusang reformista. Binigyan niya ang Revolutionary Guard ng napakalaking kapangyarihang militar, pampulitika at pang-ekonomiya. Habang ang mga kabataang Iranian ay naghahangad ng higit na kalayaan, sinikap naman ni Khamenei na panatilihin ang mahigpit na kontrol sa personal na buhay, kabilang ang mga patakaran sa pananamit. Isang kritikal na punto ng pagbabago ang naganap noong taong 2009 sa marahas na panunupil sa mga protesta laban sa dayaan sa halalan sa pagkapangulo. Dose-dosenang rallyista ang napatay sa unang malaking pagdurog sa isang malawak na kilusang bayan. Ayon sa isang aktivista at dating bilanggong politikal sa Tehran, ang pangyayaring iyon ay nagbunga ng malawakang kawalan ng pag-asa na nararamdam pa rin
Inamin kamakailan ng isang nakatatandang katulong ng reformistang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ang bansa ay seryosong nahahati sa pagitan ng mga tapat na taga-suporta ng Islamikong Republika at ng mga nagnanais ng pagbagsak nito. Gayunpaman, sinabi ni Ali Rabiei na may malaking bahagi ng lipunan sa gitna ng maaaring sandigan ng pamahalaan upang maghatid ng unti-unting pagbabago sa loob ng sistema. Bagaman walang maaasahang sarbay sa Iran, ang mga nakaraang halalan ay nagpapakita ng tunay na saloobin ng publiko. Ang bilangan ng mga bumoto sa huling halalan sa pagkapangulo ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan na senyales na milyon-milyon ang nawalan ng tiwala. Gayunpaman, nakakuha pa rin ng 13 milyong boto ang kandidatong hardline, habang 16 na milyon naman ang nakuha ni Pezeshkian. Ang mga sunod-sunod na protesta mula noong 2009 ay palaging sinasagot ng madugong dahas ng pamahalaan. Ang pinakamadugo ay naganap noong Enero, kung saan libo-libong demonstrador ang napatay ng mga puwersa ng seguridad upang supilin ang mga kilos protesta na nagsimula sa kahirapan sa buhay at kalaunan ay naging panawagan para sa pagpapatalsik kay Khamenei na itinuturing nilang ugat ng kahirapan. Inilarawan ng kapatid ng isang rallyista na binaril at napatay noong ika-9 ng Enero sa Tehran ang pamana ni Khamenei sa iisang salita, kawalan ng katarungan. Mula nang mamatay ang kanyang kapatid, ang kanilang buhay ay tuluyan ng nawasak sa aspetong mental at pinansyal. Ang tanging nagagawa na lamang ng kanilang pamilya ay ang tumitig sa mga larawan at video ng pumanaw habang umiiyak sa gitna ng matinding lungkot. Para sa mga pamilyang kabilang sa working class, ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng Iran ay lalong pang lumala mula nang magsimula ang digmaan. Ang mga manggagawa ay halos hindi na kayang bumili ng kahit simpleng tinapay dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Ang kahirapang ito ay nagdulot ng matinding galit sa mga mamamayan na nakikita ang yaman ng bansa na nagagamit lamang sa mga proyektong militar at digmaan. Isang tahimik na anyo ng pagtutol ang lumitaw nitong nakaraang buwan sa paggunita ng Ashura, isang banal na panahon para sa mga Shiite. Ang mga video sa social media ay nagpakita ng ilang Iranian na sumasali sa mga parada bitbit ang mga larawan ng kanilang mga kapamilyang napatay sa marahas na panunupil noong Enero. Ang simbolikong pagkilos na ito ay nagpapakita na ang alaala ng mga biktima ay hindi basta mabubura. Sa kabila ng lahat, isa sa mga pamana ni Khamenei ay ang kakayahan ng Islamikong Republika na makaligtas sa kanyang kamatayan at sa matinding pag-atake ng Amerika at Israel. Nakakuha ang pamahalaan ng pansamantalang kasunduan sa Estados Unidos na nagbigay ng agarang ginhawa. Nangangako ang kasunduang ito ng mas malaking benepisyo kung maabot ang pinal na kasunduan, bagaman nananatili itong hindi tiyak sa ngayon. Nais gamitin ng kasalukuyang pamahalaan ang pakikipag-usap sa Amerika upang maalis ang mga parusa at muling maitayo ang naghihingalong ekonomiya. Sa ngayon, tila may suporta sila mula sa anak at kahalili ni Khamenei na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Bagaman nananatili pa ring tago sa publiko, nagpahayag si Mojtaba ng pansamantalang suporta sa mga negosasyon sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag kamakailan. Ayon sa mga eksperto, ang panahon ng kapayapaan ang siyang magiging tunay na pagsubok sa pamanang iniwan ng matandang Khamenei, habang ang mga magkakatunggaling paksyon ay nag-aagawan upang tukuyin ang kinabukasan ng bansa. Ang digmaan ay nagbigay sa sistema ng pansamantalang pagkakaisa, ngunit ang mga hamon sa pamamahala ay nananatiling napakalaking balakid para sa kinabukasan at kalayaan ng mamamayang Iranian.